Okay, magandang araw sa inyong lahat. Meron tayong isang mabigat na tanong ngayon. Paano ba tinitimbang, alam mo, ng hustisya, yung salaysay ng saksi laban sa alibay? Lalo na, di ba, kung gabi nangyari yung krimen, tapos eto pa, gumamit pa ng motorsiklo para mabilis makatakas. Gaano ba talaga kalakas ang testimonya para mapanagot yung mga salarin sa brutal na pagpatay? Ngayon, ang susuriin natin, isang kaso na umabot talaga sa Korte Suprema. Ito yung People of the Philippines versus Romeo Welbar Padal Jr., Reynan Padal at dalawang John Does. GR No 232070, dinesisyonan ito noong October 2, 2019. Tama. At yung mga detalye, importante to. Galing mismo sa opisyal na desisyon ng Korte Suprema, hindi galing sa kung saan-saan lang. Exactly. Kaya himayin natin to. Tingnan natin yung mga pangyayari, yung naging takbo sa mababang hukuman, hanggang syempre sa final na hatol ng kataas-taasang hukuman. Sige, simulan natin sa facts. December 31, 2007 ito, madaling araw, sa Davao City. Pauwi na raw yung biktima, si Ragnel Salcedo Laguardia, kasama mga kaibigan niya, galing sila sa video kay session. Bagong taon pa naman, no? Oo nga. Tapos, biglang. Oo nga eh. Tapos bigla raw silang hinarang. 4 na lalaki, sakay ng motorsiklo, sila nga daw yung mga akusado. Si Romeo Padal Jr., si Reynan Padal, tapos may 2 pang kasama na hindi nakilala. 4 sila. Tapos ano nangyari? Hinabol daw? Hinabol daw si Ragnel. Nung naabutan ni Romeo, eto yung grabe. Sinabunutan, pinagsisipa, tapos inundayan ng 4 na saksat gumamit ng patalim. 4 na saksak? Grabe naman yun. Si Romeo lang yung sumaksak? Ayon sa testimonya, si Reynan naman at yung 2 kasama, ang ginawa nila parang humarang sila para yung mga kaibigan ni Ragnel hindi makalapit, hindi makatulong. Okay. May teamwork, kumbaga. May role bawat isa. Meron pang araw nagpaputok ng sumtak si Reynan. Yun yung improvised na baril, di ba? Kaya natakot yung mga kaibigan, nagsitakbuhan na lang. Talaga? May putok pa. Kaya pala nagsisitakbuhan. Kawawa naman yung biktima. Oo. Pagdating sa ospital, dead on arrival na si Ragnel. Hay nako. Paano sila nakilala, yung mga akusado? Dito pumasok yung mga saksi, sina Eric Bugayong at Alan Cordero. Sila yung tumulong sa pagkilala. Si Romeo daw, positibong nakilala dun sa terminal ng habal-habal. Tapos si Reynan, nakita rin daw sa presinto. So may eyewitness talaga. At ano yung cause of death? Ayon sa medical legal, massive pneumohomothorax. Basically, yung saksak tumago sa baga. Yun yung ikinamatay. Okay, malinaw yung side ng prosecution. Ngayon, ano naman yung depensa nila? Kasi sabi mo nga, alibi yung kanila. Tama, alibay talaga. Si Romeo Padal Jr., ang sabi niya, nung madaling araw na yon, nasa bahay lang daw siya. Nagluluto ng sapin-sapin, kakagaling lang daw mamalengke. Nagluluto ng sapin-sapin habang may krimen na nangyayari. Yun ang sabi niya. Si Reynan Padal naman, ang alibay niya, nagmamaneho daw siya ng motorsiklo, yung habal-habal. Mula pa raw gabi ng December 30 hanggang umaga ng December 31, buong magdamag siyang bumiyahe, kumbaga. Magkaiba yung alibay nila, isa na sa bahay, isa na sa kalsada, pero parehong nagsasabi na wala sila sa crime scene. Oo, yun yung depensa nila. Ngayon, paano to tinimbang ng korte? Sa RTC, sa Regional Trial Court, Anong hatol doon? guilty. Hinatulan sina Romeo Patreynan for murder. Ang parusa, reclusion perpetua. Reclusion perpetua. So pinanigan talaga yung mga saksi. Oo. Mas binigyan ng bigat yung positibong pagkilala ng mga testigo laban dun sa alibi nila. Nakita rin ng RTC na may conspiracy, may sabuatan. Yung sabuatan, ibig sabihin kahit isa lang yung sumaksak, pareho silang liable. Tama. Tapos, ito importante, yung paggamit ng motorsiklo, yun yung tinurong na qualifying circumstance. Yun yung nag-angat ng kaso from homicide to murder. Okay, gets. At sa Court of Appeals, anong sabi? Kinatigan lang. In-affirm ng CA yung desisyon ng RTC. Sabi nila, sapat talaga yung positibong pagkilala. Matibay daw.
Sa dalawang korte na ang nagsabing guilty sila for murder, kaya umakyat na sa Korte Suprema. Ang tanong na yon, tama ba yung CA sa pag-affirm ng conviction? Ito na yung pinaka-issue, di ba? Yung bigat ng ebidensya. Oo, yan na nga. Ano na ang final word ng SC? Dismiss nila yung apela, so kinatigan pa rin yung conviction for murder. Talaga? Pinagtibay ulit? Ano yung mga rason nila? Bakit mas matibay daw yung prosecution? Okay, ilang puntos to. Una, yung positive na pagkilala. Sabi ng SC, matibay talaga yung testimonya ni na Eric Bugayong at Alan Cordero. Naging consistent daw sila at higit sa lahat, walang maipakitang masamang motibo para sila magsinungaling laban sa mga akusado. Yung credibility ng witnesses? Oo. Sabi nila, mas matimbang yon kesa sa alibay. Pangalawa, yung alibay mismo. Paulit-ulit na sinasabi ng korte na ang alibay inherently mahinang depensa yan. Bakit daw mahina? Kasi hindi lang sapat na sabihin mong nasa ibang lugar ka. Kailangan mo patunayan na physically impossible para sa'yo na nandun ka sa crime scene nung oras na yon. Yung physical impossibility. Exactly. Dito sa kaso, sabi ng korte, yung lugar ng krimen, malapit lang pala doon sa mga sinasabing lokasyon ng mga akusado yung bahay ni Romeo at yung ruta ni Reynan. Tapos, wala pa silang ibang testigo na nag-corroborate na sumuporta sa alibi nila. Sila lang yung nagsabi. Okay, so bagsak yung alibi nila. Ano pa? Pangatlo, yung conspiracy o sabwatan. Malinaw na malinaw raw, kahit walang direktang ebidensya na nag-usap sila, uy, patayin natin si Ragnel. Yung mga kilos nila magkakaugnay. Paano yun? Sabay silang dumating, sakay ng motor. May kanya-kanyang papel. Si Romeo yung umatake, yung iba humarang, tapos sabay din silang tumakas gamit ulit yung motor. Kitang-kita raw yung iisang layunin nila. Kaya yung ginawa ng isa, pananagutan ng lahat. Makes sense. Parang orkestra, no? May kanya-kanyang instrumento pero iisa ang tugtog. Parang ganun nga. Ngayon, pang-apat, ito medyo technical pero mahalaga. Yung treachery o alevosía. Alam mo yung patraidor ng pag-atake? Oo. Yun ba yung biglaang pagsaksak na walang kalaban-laban yung biktima? Oo. Usually, qualifying circumstance din yan sa murder. Pero dito, sabi ng SC, hindi nila yun pwedeng i-appreciate, hindi pwedeng gamitin para i-qualify as murder. Bakit hindi? Parang may treachery naman ata dun sa pagsaksak. Kasi hindi daw yun malinaw na isinaad o inilarawan dun sa amended information. Yung sakdal, yung formal na akusasyon. Dapat nakasulat pala mismo sa papel ng kaso. Oo, kailangan specific. Sabi ng SC, kung i-appreciate nila yung treachery kahit wala sa information, lalabagin nila yung karapatan ng mga akusado na malaman kung ano ba talaga yung eksaktong krimen na binibintang sa kanila. Right to be informed, di ba? Okay. Importante yun. So, hindi treachery yung nagpa-murder dito. Ano yung ginamit? Yung panglima at huling punto, yung use of motor vehicle. Yun yung kinumpirma ng SC na qualifying circumstance dito. Malinaw daw na ginamit yung motorsiklo para mapadali yung paghabol sa biktima at syempre para sa mabilis na pagtakas nila pagkatapos. Yun yung nag-qualify sa krimen bilang murder. Okay. Malinaw na yon. Motorsiklo ang susi. Anong nangyayari sa parusa at danyos? Pinanatili yung reclusion perpetua. Pero yung damages, inayos nila konti para umayon sa current jurisprudence. So may civil indemnity na 75,000, moral damages na 75,000, exemplary damages na 75,000. Tapos, imbes na actual damages, ginawang temperate damages na 50,000. Bakit temperate? Kasi yung napatunayan lang na resibo sa gastos ng pamilya, P38,500 lang. Pero alam naman ng korte na siguradong mas malaki pa doon ang nagastos nila sa libing at iba pa. Kaya binigay na lang yung 50,000 temperate damages. Okay, so yun yung naging final decision. Grabe yung kaso, no? Ano kaya yung mga pinaka-importanting aral o doktrina na mapupulot natin dito? Para sa'yo, bilang tagapakinig. Marami-rami rin. Siguro, una, yung classic battle. Positibong pagkilala versus alibay. Dito, malinaw na mas matimbang yung positibong pagkilala, lalo kung credible yung testigo.
kumpara sa alibay na madaling gawa-gawain lang. Oo, yun yung laging sinasabi. Pangalawa, Conspiracy o sabuatan, hindi kailangan ng pirmahan o usapan. Yung magkakaugnay na kilos lang na nagpapakita ng iisang layunin, sapat na yon para mapatunayan ang sabuatan. gets. Kahit walang nag-meeting, basta sabay-sabay kumilos. Ano pa? Pangatlo, yung qualifying circumstances sa murder. Dapat malinaw na nakasaad sa information o sakdal. Tulad dito, use of motor vehicle lang nakalagay. Hindi pwedeng basta idagdag yung treachery kung wala doon in the first place. So, dapat kumpleto talaga yung sakdal. At yun yung pang-apat na punto, yung karapatan ng akusado na malaman ng kaso laban sa kanya, right to be informed. Sagrado yan. Kailangan alam niya exactly anong binibintang sa kanya para makapagdepensa siya ng maayos. Napaka-importante ng mga aral na yan. Salamat sa paghimay. Wala namang anuman. At kung isipin pa natin, no, para sa'yo na nakikinig, maiisip mo rin siguro. Sa panahon ngayon na ang dami ng CCTV may digital tracking pa, paano kaya mag-iiba ang paglilitis sa mga ganitong kaso? Oo nga, no? Mas hihina pa kaya lalo yung alibay? O baka pati yung simpleng pagkilala lang ng saksi, mababawasan na rin ang bigat kasi meron ng mas, alam mo yon, matibay na ebidensya galing sa teknolohiya. Ano sa tingin mo? Interesting thought yan. Isang bagay na mapapaisip ka talaga. Kaya para sa inyo na nakikinig, anong pananaw nyo dito? Pwede nyong i-share yan sa comment section. At kung may natutunan kayo o naging interesado sa usapan natin, pakiclick naman yung favorite button. Malaking bagay yon. At syempre, para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating malalimang pagsusuri sa mga kaso at iba pang legal matters, huwag namang nyong kalimutang mag-subscribe. Hanggang sa muli!